Ito na yung isa sa mga pinaka-inaabangan nating phones ngayong 2024. Meron na tayong Tecno POVA 6 Pro at ang gaganda ng upgrades na ginawa nila dito. So kung hindi ka pa nakakabili ng POVA 5 Pro, baka ito na yung para sa'yo. MediaTek Dimensity 6080 5G, 120Hz AMOLED display, 6,000 mAh battery with 70W fast charging at sobrang laking RAM and storage para sa price. Mamaya syempre pag-uusapan natin yung parehong pros and cons. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. 500k ang target namin this year, kaya naman dadamihan pa namin yung uploads para sa inyo. Kung magustuhan mo tong video, subscribe, follow nyo na rin kami sa Facebook at TikTok, at meron nga rin pala tayong pamigay na Tecno POVA 6 Pro mamaya, so huwag kayong mag-i-skip. Nakipag-collab ulit ang Tecno sa isang game. This time sa Farlight 84 naman, at eto yung mga kasama sa box. Kumpletong-kumpleto, tulad lang din sa mga dating phones ng Tecno. At eto na nga, ang bagong POVA 6 Pro. At grabe lang kasi pang gamer talaga yung design at mas aggressive pa yung looks ngayon kumpara sa POVA 5 Pro last year. Eto yung tipo ng phone na pag nakita kong hawak mo, gamer ka kaagad sa utak ko. Ganun ako ka-judgmental. Andyan yung cyberpunk looks, yung futuristic looking LEDs na may 210 individually controlled micro LEDs, customizable din yan, may iba't ibang effects and animations, yun nga lang, this time kulay white na lang at hindi na RGB. Dalawang kulay yung available, may comet green at meteorite gray, at ang una kong naalala dito sa green unit natin ay sa Laginto. Alam niyo yung mga rare na sa lagubang nung bata pa tayo? Batang 90s by the way? Parang ganun yung kulay. At ang gandang tignan para sa akin. Sobrang agaw pansin nga lang at hindi para sa lahat yung design. Siyempre, to be honest, gusto ko simple lang din yung design ng phone ko. But kung usapang gaming phone, gaming aesthetics, lalo na't budget gaming phone lang, sobrang angas ng design nito. Medyo mabigat lang ng konti na expected na rin naman dahil nga sa malaking battery, though hindi naman siya yung sobrang nakakangalay gamitin. Manipis nga lang din pala para sa isang phone na may 6,000 mAh battery at meron na rin tong official IP53 rating for dust and water resistance, na syempre isang plus din para sa akin. Now, dahil nga wala pa namang isang taon mula nung nilaunch ang POVA 5 series, may mga pagkakapareho pa rin sila ng specs. Pero, ang pinakamagandang upgrade na ginawa nila dito, para sa akin, ay yung display. Naka-AMOLED panel na tayo ngayon dito sa POVA 6 Pro. And big deal yan kasi mas vibrant na yung colors, may better viewing angles, excellent contrast ratio, syempre, yung blacks natin, black talaga. Mas immersive yung gaming natin sa ganitong screen at mas maliwanag na rin. 1300 nits yung peak brightness, so kung gagamitin natin outdoors, hindi na tayo pupunta sa lilim or hindi na natin sisilungan para lang makita yung screen. Now, alam kong may mga gamers na mas prefer ang LCD panel kumpara sa AMOLED dahil nga natatakot sila sa AMOLED burn. At understandable naman yan. So, pwede nyo pa rin namang kunin yung POVA 5 Pro kung talagang concerned kayo. Ngayon, kung hindi ka naman sobrang magdamagan kung maglaro, kung pinagpapahinga mo naman yung phone after 2, 3, 4 hours of gaming at hindi rin naman sinasagad yung brightness, hindi naman dapat mag-alala dito. Hindi ko naman sinasabing imposible ang AMOLED burn. Ang sa akin lang, malaking factor pa rin dyan yung mismong paggamit natin at yung pag-aalaga natin sa phone. Screen size, same pa rin naman. Malaki pa rin at almost 7 inches. Same Full HD Plus resolution. Ang nipis na rin ng bezels ngayon kahit pa yung ilalim. At syempre hindi rin nila tinanggal yung 120Hz refresh rate para sa smooth na scrolling at pag na-navigate natin. Sinubukan kong tignan yung refresh rate sa parehong Facebook at Instagram at so far wala naman akong na-encounter na issue sa refresh rate. 120Hz naman yung binibigay niya sa Facebook at auto mode. Tapos mabilis lang din bumababa sa 60Hz kapag hindi na tayo nag-i-scroll, so kahit papano makakatipid din tayo sa battery. 1500Hz yung instant touch sampling rate. Hindi nga lang nabanggit ng Tecno yung overall sampling rate, so sabihin ko na lang na sa ilang games na nilaro ko dito, very responsive naman yung screen. May 2160Hz PWM dimming na rin, iwas eye fatigue, at para nga pala sa mga mahilig manood ng movies dyan, good news ulit dahil naka Widevine L1 na rin yan for Full HD Netflix streaming. Walang HDR or Dolby Vision support, but since naka-AMOLED naman tayo, panalo pa rin yung viewing experience. Actually, dito ko pinanood yung latest episode ng Solo Leveling
At ang ganda kasi nagpapop talaga yung kulay ng display, lalo na pag anime yung pinapanood natin. At ang laking tulong din nga pala ng dual speakers or stereo speaker setup with Dolby Atmos para mas ma-enjoy natin yung palabas. Well, syempre hindi pa rin mala upper mid-range or mala flagship in terms of sound quality, but for a phone na less than 15K, okay na to at hindi rin tayo bibitinin sa lakas kung nasa isang kwarto lang naman tayo. Okay, so next naman natin yung performance, since eto naman talaga yung gusto nating malaman dito. Kamusta for gaming itong POVA 6 Pro? Well, MediaTek Dimensity 6080 5G ulit yung chipset, so same lang din sa last year's POVA 5 Pro. At sabihin ko na rin ngayon pa lang na kung naka POVA 5 Pro ka na, hindi mo kailangang mag-upgrade dito. Lalo na kung performance ang pinakahabol mo since same chipset lang din naman. Now, ang good news, in-upgrade nila yung physical memory at ginawa nilang 12 gigs. 12 gigs of RAM para sa ganitong presyo, grabe yung Tecno. Eto na yata yung phone na may pinakamalaking RAM sa ganitong price. At sa totoo lang, hindi na nga nila kailangang i-market yung 12 gigs of virtual memory or yung MEM fusion feature nila. Hindi na natin kailangang i-turn on yon dahil malaki na yung mismong physical memory. Tapos pagdating naman sa internal storage, malaki din at 256 gigs. Now, para sa mga pang-araw-araw nating ginagamit like FB, Gmail, and other social media applications, syempre, kayang-kaya nitong POVA 6 Pro. May occasional stutters, of course. Hindi siya yung tipong smooth 100% of the time, but solid experience pa rin overall. Ngayon, for gaming naman, nag-test ako ng 5. ML, CODM, Wild Rift, Genshin, and Farlight 84. Since yun yung partner nila sa phone na to. Merong game space ang Tecno para ma-access natin yung ilan sa mga gaming features ng phone. Kaya lang, wala silang FPS counter overlay, so para magka-idea pa rin tayo at mapakita ko sa inyo yung performance, gumamit ako nitong Taco Stats FPS counter. Shoutouts kay Kotman YT, sa kanya ko nalaman tong app na to, at ilalagay ko na lang din yung tutorial video niya dyan sa description kung sakaling interesado kayo. Okay, so una muna sa Mobile Legends. Hanggang high pa lang yung frame rates, so waiting pa tayo kung magkaka-update sa Super, pero hanggang Ultra naman yung graphics. Very smooth yung gameplay natin dito. Makikita nyo naman dyan na halos lagi talagang nasa 60 FPS or 59.8, at kung magka-frame drops man kapag may mga clash, hindi pa rin nababa ng 50, so hindi rin talaga makaka-apekto sa laro mo at maaasahan din talaga natin for ranked games. Call of Duty, mababa lang yung settings na available, so hanggang 40 FPS lang tayo dito sa VR mode. Though good news naman kasi hindi delay yung gyro, at kung multiplayer mode ang laro mo, stable din tayo sa 60 FPS. Wild Rift, sinet ko sa 120 FPS mode, so medyo halo yung settings natin ng high at medium. At good news din kasi kahit may mga clash, above 60 FPS pa rin yung binibigay sa atin. Usually 90 plus pa nga, bihira yung 60 plus, so very smooth din yung experience ko dito. Genshin Impact, syempre hindi rin pwedeng mawala. Hinayaan ko na lang yan sa default settings, low graphics, tapos sinet ko na lang yung FPS limit sa 60. At dito nakakakuha tayo ng 30 to 50 FPS, so playable din naman. Hindi lang talaga siya yung super smooth at super gandang graphics. Tapos para naman sa Farlight 84, tulad lang din sa Genshin, hinayaan ko lang yan sa default settings, smooth graphics, medium resolution, tapos sinet ko na lang sa extreme yung frame rates. At dito ako nagulat kasi pwede pala talaga tong laruin ng mga entry-level phones. Sobrang demanding kasi nito kapag sinagad natin yung graphics, so kahit mga flagship phones, nahihirapan dyan, pero sa tamang settings, malalaro naman pala ng karamihan sa atin. Tulad ng makikita nyo dito, madalas din tayong nasa 100 plus FPS, 70 to 90 plus pag may mga kalaban or bakbakan, pero ang pinaka-importante dito, hindi bumababa ng 60 FPS, so very playable din tong Farlight 84 sa tamang settings, syempre. Maganda rin yung nakita natin pagdating sa thermals. Hindi umabot ng 40 degrees yung karamihan sa mga games at lumagpas lang ng 40 sa Farlight 84. Of course, kung maglalaro ka sa labas or sa mainit na lugar, expect na mas mataas yung temperature na makukuha mo, pero kumpara sa karamihan ng mga phones na tinest ko, solid yung thermals dito sa POVA 6 Pro. At mukhang mabisa yung bagong cooling system nila. Okay, so last year medyo nakakapagtaka na yung POVA 5 ay may 6,000 mAh battery, samantalang yung Pro version ay naka 5,000 mAh lang. This time, 6,000 mAh na rin tong POVA 6 Pro. Yun nga lang, hindi pa rin ganun kataas yung nakuha nating SOT sa PC Mark battery test. Saktong battery life lang din for a day of use, so sana ma-optimize pa ng Tecno yung power consumption nitong POVA 6 Pro. Bumawin naman sila sa charging speed. 70 watts yung supported, at sa pagkakaalam ko, ito rin yung pinakamataas
mataas na charging speed sa ganitong price. Tapos, pag chinarge natin to, bibigyan tayo ng tatlong options ng Tecno. May low temperature mode, smart mode, at hyper mode. Pinili ko yung hyper mode para malaman yung pinakamabilis na charging speed at from 5%, umabot ka agad to ng 78 in 30 minutes. Tapos, 49 minutes naman yung kinailangan para ma-full charge. Na sobrang bilis lang din since 6,000 mAh cell yung pinupuno natin dito. Take note nga lang na para mas mapangalagaan yung battery ng phone, wag natin masyadong gamitin yung hyper mode. Gamitin lang natin kapag kailangan talaga at nagmamadali tayo. And also, speaking of battery care features, meron pa rin tayong bypass charging dito para sa mga gamers na magdamagan kung maglaro. Sa camera naman, 32 megapixels yung pang selfie natin. Tapos, dito sa likod, meron tayong 108 megapixel main shooter at dalawa pang camera na halos palamuti lang din talaga. Ito yung mga nakuha naming photos gamit ang main camera at sa totoo lang, kahit na hindi naman ito yung focus sa isang gaming phone, masasabi ko pa rin na decent at very presentable yung mga photos dito. Lalo na considering the price. Sharp and detailed pa rin naman, may mga shots lang tayo na medyo pale yung kulay at medyo soft na rin at 2x zoom. Pero as long as may proper lighting tayo, pasado naman to for social media postings. Yung selfies natin, ganun din. Pag nakatapat kami sa softbox, medyo soft lang ng konti pero may details tayo at okay din yung skin tones. Problema nga lang talaga pag hindi masyadong maliwanag sa lugar. Like for example, bumbilya lang yung light source natin kasi malaki talaga yung binababa niyan sa quality. Hindi maganda in low light. Tapos pagdating naman sa videos, hanggang 2K 30fps ang pwede nating i-record. Good amount of details din considering the price. Sharp din lalo na pag kinumpara natin sa mga phones na limited lang ang recording sa 1080p. Of course, walang stabilization sa 2K resolution, so kailangan natin ng tripod or gimbal para dyan, or pwede ring ibaba sa 1080p para ma-enable yung EIS. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Pova 6 Pro. Hanggang 2K 30fps tayo dito at sa nakikita ko dito, meron tayong softbox ha. Sa nakikita ko mukhang hindi na rin masama. May details din naman. Yun nga lang medyo maalog kasi wala tayong EIS sa ganitong resolution. 2K na kasi. Kailangan natin bumaba ng 1080p para ma-enable natin yung EIS. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know sa comment section kung pasado sa inyo yung parehong audio at video quality. Okay, so eto naman yung itsura kapag naka-turn on na yung EIS natin at 1080p resolution. So medyo bumaba yung quality natin dito. Pero para manalo kayo ng Tecno Pova 6 Pro, kailangan nyo lang i-comment yung paborito nyong ulam. Paboritong ulam lang para makasali, comment kayo dyan sa comment section at pipili tayo ng winner 7 days after naming tong i-publish. Running on iOS 14 based on Android 14 na rin itong Pova 6 Pro. So latest Android version na rin tayo out of the box, which is good kasi may mga bagong labas pa ring phones ngayon na Android 13 pa rin ang nakalagay. Ang kaso lang, andyan pa rin yung bloatwares ng Tecno, tapos hindi pa ma-uninstall yung iba, so disable lang ang pwede, at wala pa rin sinasabing Tecno kung ilang years ang software support. So tatanungin ko ulit sila at i-update ko kayo sa comments kapag may balita na. Other features bago tayo magtapos, haptic feedback natin, tagilid pa rin, entry level pa rin yung vibration, so tinurn off ko na lang. In-display fingerprint scanner natin, mabilis. May IR na rin ngayon na pwede nating magamit pang control sa mga appliances natin. Meron din silang dynamic port feature na parang dynamic island ng iPhones, may 5 GHz band Wi-Fi, at wala rin tayong problema sa video call ng Messenger. Okay, so available na itong Tecno Pova 6 Pro. At hindi ko pa alam ang SRP, pero alam ko na yung early bird promo nila. From March 10 to March 15, sa TikTok shop ng Tecno, mabibili natin to for 10,499 pesos with freebies worth 1K. Pros and cons, tapos balikan natin yung price. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, una yung unique at very aggressive na gaming aesthetics ng phone. Hindi para sa lahat, pero ang ganda for a gaming phone. Panalo rin yung malaking RAM at storage natin for the price. Sa performance, hindi naman siya yung sobrang lakas tulad nung Dimensity 8300 Ultra at Snapdragon 7 Plus Gen 2 na nakikita natin sa mga Poco phones, but for a budget gaming phone, goods na yung performance na nakita natin dito. Nakita naman natin kanina yung stable na frame rates. Also, sobrang solid din ang display, 120Hz AMOLED na maliwanag at matingkad ang kulay. Camera performance, hindi na rin masama para sa isang gaming phone. May good sounding stereo speaker setup for the price, may IP rating, at sobrang bilis mag-charge with bypass charging pa. Para naman sa mga cons, una,
haptic feedback. Same pa rin sa karamihan ng entry-level phones, andyan pa rin yung mga bloatwares ng Tecno, yung software updates, hindi pa kumpirmado kung ilang years yung support, tapos yung battery life naman, hindi naman siya yung cons talaga na tipong madaling malobat. So, gusto ko lang iset yung expectations nyo na kahit na 6,000 mAh yung battery, hindi pa rin siya yung super kunat na phone unless ma-improve ng Tecno yung power consumption through software updates. So overall, sobrang panalo na naman ang presyo ng Tecno. Kahit pa sabihin nating may mga cons tayong nakita. At sure, mas mahal to ng konti sa POVA 5 Pro nila last year, pero solid din naman kasi yung ginawa nilang upgrades like AMOLED and 12 gigs of RAM. Now, kung naka-POVA 5 Pro ka na, of course, hindi mo kailangang mag-upgrade dito. Mas maganda kung aantayin mo na lang yung mga susunod na POVA. So, para to sa mga gamers na naghahanap pa lang ng magandang gaming phone na hindi masakit sa bulsa. Okay, so lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong at nagustuhan mo tong video, baka naman pwedeng i-click mo na yung subscribe button. Matagal ka nang inaantay niyan. Follow nyo na rin kami sa Facebook dahil dun ko i-announce yung mananalo nitong POVA 6 Pro. Kung gamer ka, I suggest na panoorin mo tong video ko sa Lenovo Legion Go. At kung gusto mo namang malaman kung magandang phone ba talaga ang iPhone 15 Pro, click mo lang to.